Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hey! So, dayo na nga. Bago ang lahat, magandang tanghali muna syempre sa inyo Popoy at Bea at sa lahat ng avid viewers ngayon. Sa wakas ay natuloy na rin ang pag-share ko ng story sa Dear MOR. Kaya ngayon pa lang ay may and I thank you na ako sa lahat ng mga nakatutok. Go! Itutok nyo lang yarn sa amin. Alam niyo namang gustong-gusto kong may nakatutok sa akin. Anyways, napashare ako sa Dear MOR kasi sabi nila grabe daw ang mga pinagdaanan ko bago ako nakarating sa kung nasaan ako ngayon. Marami raw pwedeng matutunan sa kwento ko. Marami raw ang mai-inspire. As if naman. Charing lang. Pero seriously speaking mga kamorkada, I think my story will be worth your while. Lalo na sa mga kabataan dyan na may matinding pangarap. As in, yung mga pangarap na maging trabaho o estado sa buhay. Na-chika ko naman na ata dati kung gaano ko kagusto na maging isang DJ sa radyo. Nag-umpisa ang lahat nung grade 4 yata ako noon. Mahilig ako kasi sa music. Mahilig akong makinig ng mga kanta. Nung time na yon, radyo ang numero 1 source of entertainment. So one time, nakikinig lang ako ng music sa radyo. Pihit dito, pihit dyan, hanggang sa napadpad nga ako sa WRR 101.9. At ang una kong narinig noon ay si DJ China Heart, o mas kilala natin ngayon na si China Pops. At Popoy at Bea, nung marinig kong mag-adlib si China Heart, wala na. Napa-elibs talaga ako ng bongga. Ang sabi ko sa sarili ko noon, gusto ko rin yun. Gusto ko rin gawin yun. At doon na nga ako mag-umpisang ma-addict sa pakikinig sa RR. Araw-araw at halos buong araw akong nakatutok. Palagi akong tumatawag at kapag sinuwerteng makapasok, palagi akong nagpapabate. Sumasali din ako sa halos lahat ng mga pa-contest ng radio station. Para siyang love story, Popoy at Bea. Actually, ang kwento kong ito ay parang ang love story. Hindi ng dalawang tao, kundi ng isang tao at ng pangarap niya. Jimel! Lika na rito, kumain ka na ng tanghalian. Ano pong ulam, ma? Ginisang repolyo at saka yung paborito mong flavor ng pansit canton. Lika na, dali! Teka lang po, ma, baka malapit na magsalita si China Heart. Teka, kunin ko na nga muna yung telepono para sigurado. O sige na, galingan mong magdial. WRR 101.9 for live. Siyempre pa, oras natin 48 minutes after 11 o'clock in the morning. Kasama niyo pa rin, siyempre, China Heart para sa ating Big West Express to the max. So, na-flight muna tayo ngayon dahil nga may karamdaman. Ayan, meron daw karamdaman. Ang ating mahal na partner na si Laila Chica Dora. At yan, gaya na sinabi natin kanina nung nagsisimula pa lamang tayo, meron tayong contest for today. At ito ay hatid sa ating lahat ng 808. Kaya sali na kayo sa ating 808 Poncan Juice Contest. Ma, may contest! May contest, ma! Sasali ako, ha? Sasali ako, ma! O sige na, galingan mong magdial. At saka yung papel na binigay ko sa'yo, nandun yung mga babatiin mo. Opo, ma, hawak ko na ito. Caller number 7 at sabihin mo lang in the best way you can ang Pongkan na Pongkan. Pongkan na Pongkan? Pongkan na Pongkan! Pongkan na Pongkan! Pongkan na Pongkan! Ay, yun na, yung pinakahuli, maganda yun. Yung huli, ma? Sige po, sige po. Pero teka, wait. Para mas exciting, sabi ng producer namin, teka, pipili tayo ng ilan?
Dalawang lucky callers. Naku, may kalaban pa. At syempre kung sino may pinakamaganda at pinakamagaling at feel na pagkakasabi ng bongga na bonggan. Yun ang mananalo. Kaya ang pamimigay natin, magkano ba pamimigay natin dyan? Okay, up for grabs is, eto, wow, ang papremyo natin, 500 pesos. Wow, 500 pesos. Ma, 500 pesos yung price. At syempre, gift bags mula sa 808 Juice. Tapos may gift pack pa, ma. So ano pang hinihintay? Please, tawag na po kayo 924-2684 and 415-1111. We'll be answering your calls after the break. Kaya tutok lang. Keep it right here sa ating WRR 101.9 for live. Ayun na, dadial na ako. Flash, redial. Easy ulit. Flash, redial. Sana ako. Bayan, redial ulit. Yes! Nakapasok ako! Ma! Nagri-ring, ma! Nagri-ring! Hello, WRR. Hello, Ate Cristel. Ay, teka, Ate Jamie? Ate Jamie! Oh, Jimel, kumusta? Isali po ako sa contest, ate. Ano pa nga ba? Oh, standby ka na ha. Galingan mo. Siyempre ako pa. Mga pabati mo, ready na? Yes, ma'am. Always ready. Sige, standby. Ma, naka-standby na ako. Sabihin mo kila Tita Inday, laksan yung radyo nila. Ay, sige. Teka. Inday! Radyo, dali! Lakasan nyo na! Sa double A! Oo, dali! Sasalang na si Jemel! WRR 101.9 Ito na, game na. We're live. Alright, meron na tayong callers para sa ating Bonggan Juice Contest. Again, dalawa po ang maghaharap ba? Data maglalaban. Magtutunggali, ayan. Magtutunggali para sa prizes natin. At ating papremyo ay 500 pesos plus gift packs. Of course, galing sa ating mga kaibigan mula sa 808 Juice. So, kausapin natin, sino bang nasa line 1? Ang ating first caller. Hello? Hi, what's your name? Amy po. Amy, ayan. Taga saan ka? Sa San Andres Bukid po. Wow, St. Andrews Field. Diba? San Andres Bukid. Malapit lang yan, ha? Hello sa mga nakatutok sa atin dyan sa St. Andrews Field. Oh, Ami, standby ka lang at wag yung bababa yung telepono, ha? Alamin muna natin kung sino ang iyong makakalaban. Kausapin natin, nasa line 2. Hello, caller number 2. Hello po, DJ China Heart. Parang familiar na ako sa boses nito. Kilala ko to, ha? Jemel! Hi, Jemel. Siyempre, from Binyan, Laguna. Parang sinuwerte ka na naman, ha? Siyempre, China Heart. Ginalingan ko po talagang pag-dial dahil gusto kong manalo sa pa-contest ninyo. Favorite ko kasi talaga yung 808 Juice. Sige. Ganito. Amy and Jemel, pagalingan na lang kayo magsabi ng pongkan. Okay? Una muna si Amy. And then ikaw, Jemel, ha? At ako at ang producer natin dito mamimili ng panalo, syempre. Okay, game na ba kayo? Game na, China Heart! Okay, in 3, 2, 1, Emmy! Pongkan na pongkan. Isa pa! Pongkan na pongkan. Wala na bang ilalakas yan? Pongkan na pongkan. Nako, parang parang nag-lunch ka na ba? Okay, Jemel, ikaw naman, go! Pongkan na pongkan! Pongkan na pongkan! Pongkan na pongkan! Aba naman, ibang klase talaga tong batang to, ha? Paano ba yan? Obviously, we have a winner. Tama ba? Congratulations, caller number 2, Jemel! Yay! Woohoo! And thank you so much for joining, Abby. Diba, meron kang consolation prize, ha? Hindi ka uuwi ng luhaan. China Heart, pwede pong bumati? Aba, syempre naman, Jemel. Ikaw pa ba? Go! Binabati ko mga kapitbahay ko, sila Tita Inday na ang lakas-lakas ng radyo, sila Ate Tin, Smith at RA, pati na rin sila AJ, Joy, Jello, Tita Nelia at Tito Noli. Babati na rin po yung kaklase ko sa Immaculate Heart of Mary School San Pedro. Nakikinig sila Andre, Janelle, Ira, Roseanne, Angie, Karen, Butchek, Gisette, Jimboy, Jojo, Alain at sa tropa Undin at Yokababs at sa lahat ng teachers and students. Yun lang po, salamat po! Congratulations sa'yo, Jemel. At syempre, huwag mo muna ibababa yung telepono, ha? Chika-chika muna kayo ng ating
tao dyan sa likod kung paano makiklaim ang iyong papremyo. Sige po. You know what, for lifers, etong si Jimel, kung di nyo napapansin, isa to sa mga masasabi ko talagang avid listener na parang totoong kapamilya na rin natin, di ba? Palagi tumatawag tong batang to, palagi bumibisita, kulang na nga lang dito na matulog to. Pero hindi, ito, sa totoo lang. Jimel is a very good kid at ramdam ko parang may mararating tong batang to. Kaya, Jimel, Po? aral ka lang mabuti, ha? Yes po, promise po. Good. So, Jimel, etong tanong, what's your favorite radio station? The greatest, grandest, and the best. WRR 101.9 for life. Every day I turn my radio on, nakikinig sa my one and only radio station. You got everything to make my heart sing. The power music you play, oh boy, my DJ. I request you are the best. At the news I always radio station. WRR 101.9 for life. Alam nyo mga kamorkada, seryoso, walang halong joke. Sobrang adik ako sa WRR 101.9 noon. Bukod sa pakikinig, ay memorize ko yung schedule ng mga DJs. Nililista ko yung Top Hits Express o yung Top Songs of the Week. Ilang beses na akong nakakadalaw para mag-claim ng mga premyo. Umabot pa nga ako sa point na nagkapalitan na rin kami ng number ni China Heart. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko noon, gagawin ko ang lahat, maging DJ lang ako ng 101.9. Kaya naman pagdating ko ng college ay kumuha ako ng course na related sa radio industry. Pangarap ko nga noon na makapasok ng UST o sa University of Santo Tomas kasi doon din nakagraduate si China Heart. Kaso hindi ako umabot sa quota. Napakarami kasing kumuha ng mass comm o communication arts noon. Nakapasok naman ako sa De La Salle, Dasmariñas sa kursong broadcast journalism. Ang kaso ko, Morkada, hindi ko naman sukat akalaing nakakangarag pala ang college life. Medyo naglaylo tuloy ako sa pagiging addict sa radyo, gawa ng studies here and there. At aaminin ko, may phase sa college life kung saan medyo nagpakul tayo ng very slight. Alam mo yung nag-umpisa akong makinig sa social o yung spokening dollar ng mga stasyon sa radyo? Pero syempre, every now and then ay bumabalik pa rin ako sa 101.9. Gusto ko pa rin syempre malaman kung ano na ba ang kaganapan. Kung may pagbago ba or what. At ito ang nakakaloka mga kamorkada. Nung time na kailangan ko ng mag-OJT ay sinubukan ko mag-apply sa RR. Kaso, hindi nagtugma ang schedule. Gahol na sa pag-aayos ng requirements. Kaya ang ending, napunta ako sa istasyon kung saan may bakante pa. At yun ang istasyong nandyan sa Pasay na tawagin na lamang nating L Radio. Gets nyo na yun. Sakto naman kasi na yung schoolmate kong ahead sa akin ay DJ ng YFM naman, ang sister station ng L Radio. Tawagin na lang natin itong schoolmate ko na ito na si DJ Maria. So, yun na nga. OJT. At nang makagraduate na ay inimbitahan ako ni DJ Maria na mag-audition sa YFM bilang DJ. Nagkataon namang wala pa naman akong masyadong ganap sa life after graduation. And sad to say, wala ring opening sa 101.9 noon. Di wala. Kumura ako. Aba malay ko bang from audition, may interview agad ako nung bossing ng YFM. Alam mo, nakakatuwa ka eh. Kasi nakikita kong you really love the radio. You really love music. Pero sino nga bang favorite mong DJ? Si
Si Papa J po. Well, that's expected. Everybody loves Papa J. Aside from Papa J, sino pa? Si DJ Totoy? Pwede rin po, pwede rin. Magaling din po siya. Pwede rin. So, hindi siya. Maybe DJ Diego or DJ Maria. Ayos po. Matagal ko na po kilala si DJ Maria. Siya nga po actually yung nag-invite sa akin mag-audition eh. Really? Pero sino nga favorite mo? Lahat naman po nakaka-enjoy pakinggan. Nakakatawa and full of energy. Pero wala kang favorite. Nakikinig ka nga ba ng YFM in the first place? Ano po kasi sir honestly, hindi po eh. Really? Saan ka nakikinig talaga? Well, you obviously love listening to the radio. To be honest po sir, fan po talaga ako ng WRR. Ever since elementary po talaga, sa kanila ako nakatutok. So, hindi ka listener ng YFM? At never kang nakinig sa amin? Nakapakinig naman na po ako. Paminsan-minsan namamasyal din po ako ng frequency. Nakikinig po ako sandali tapos pihit na po ako konti sa WRR. Ayun po. So nasa kanila ang favorite DJ mo. Ganun na nga po sir. So, sino sa kanila? Sina China Heart, tsaka si Martin D po. I see. Nako, Jimel. Ngayon pa lang sasabihin ko na ha. That will be a point taken against you. Kasi syempre, we are hiring a DJ to work for us. Maganda sana yung tao na yon may initial ng pagmamahal para sa station. I understand sir. Wala naman pong problema. I respect and accept po kung ano man po yung maging desisyon nyo. I just had to be honest sir. Kesa naman po yung guguyo-guyoin ko kayo para lang makuha yung position. Mahirap naman po magpanggap. Baka mamaya mapasubo ako sa alanganing sitwasyon, di ba po? I see your point. Well, it's a shame pa rin. Kasi I was hoping na favorite mo ang YFM or sige, kahit man lang from our sister LFM. Pasensya na po. Well, anyway, let's go through your resume. Is that okay? Sige po. Gusto mo pa ng kanin? Di na sige lang. Ubusin mo na yan. Busog na ako eh. Puti naman. Pitin pa ako eh. Sige go, laki mo na yung kanin. Thank you tapos ano pa? Ano pa tinanong sa'yo sa interview? Parang yun lang naman. Ano tingin mo? Matatanggap ka kaya? Di ko sure eh. Parang na-turn off sa akin yung boss nung sinabi kong WRR yung paborito ko. Bakit ba? Alam nga namang magsinungaling ako. Bakit hindi? Dapat pagkatrabaho ka na. Dami ko pa ipabibili sa'yo eh. Mauna ka na kung gusto mo. Dami mo palang gustong bilhin eh. Malay mo naman palagpasin nila yun bilang ginilingan mo naman sa audition saka sa exam. Tingnan natin. May tumatawag. Teka, sagutin ko. Sige lang. Hugasan mo agad yung mga plato ha. Ako bahala dyan. Hello? Hi, Jamel. DJ Sexy T, is that you? Buti naman nakilala mo na ako. Yes po, napatawag po sila. Well, I would like to congratulate you kasi pasok ka na. Pasok po? Pasok po saan? Sa banga? You are now part of YFM roster of DJs. Talaga po? Hindi nga. Yes, totoo na to. Congrats! Radio track ka na. Thank you po, thank you. Anyway, abangan mo yung email from HR kung ano yung next steps na gagawin mo Sige po. Thank you so much po, DJ Sexy T. Congrats ulit. I'm excited to work with you. Ako rin po. Thank you so much po. See you soon, Jamel. Sige po. Thank you po. Thank you po talaga. Bye-bye po.
Oh, sino yun? Bakit parang thank you ka ng thank you? Si DJ Sexity. Oh, ano daw sabi? Tatanggap ka? Tatanggap ka? Tanggap ako, Ipe. Pwede nga. Naks naman. Congrats. DJ ka na. Matutupad mo na yung mga pangarap mo. Pabibili mo na rin yung mga gusto ko. Yes! Congrats! Oh, teka, bakit parang hindi ka masaya? Anong hindi? Siyempre masaya. Siyempre may trabaho na ako eh. Makatulong na ako sa mga gastusin. Oh, kaso? Wala naman. Masaya naman ako pero hindi naman ako super, alam mo yun, excited. Sorry Lord, huwag niyo pong mamasamain. Thankful po ako sobra sa blessing na binigay ninyo pero parang wala lang araw-araw naman akong nandun, nag-OJT ako eh. Sus, ang sabihin mo kung saan double R yung pinasukan mo. Ewan ko, pero masaya naman ako, hindi lang halata pero teka, tatawagin ko muna si mama para sabihin yung good news. Buti pa nga. Hugasan mo na yung mga plato, hindi porket masaya tayo, makakalusot ka. Lo, di naman nagbabalak eh. Sabihin ko ba? Dapat lang naman siguro. Wala naman sigurong masama. Sige na nga. Tawagan ko na. Hello? Jamel? Chainheart, kuya. Good morning. Oo, good morning, good morning. Ano, kumusta? Ito, okay naman po. Kayo po, kumusta? Well, okay lang din. Eto, papuntang Double R. So, hindi naman po ako nakaka-istorbo? Hindi naman. Ano meron? Wala naman po. Life update lang. Oh, bakit? Ano nangyari? Ito po, natanggap na bilang DJ. Oh? Talaga? Okay, saan yan? Saan? Congrats! Congrats sa'yo, ha? Sa kuya sa YFM. Baba naman. Congrats, Jamel. Thank you po. Ako, paano ba yan? Lipat ka na sa amin. Halika, dito ka na. Gawa natin paraan yan. Kuya naman eh. Kung pwede nga lang, kaso syempre, kaka-hire ko lang. Kakahiya naman mga ibang bakod kagad-agad. Dito muna ako, kuya. Sayin ko muna yung skills ko. Tapos, malay nyo. Sana, one day, darating yung time na mag-a-align yung mga between. Magkakaroon kayo ng opening. Sana, by that time, pwede na. Pwede na akong makasama sa inyo dyan. Sabagay, hindi ka naman i-bless ni Lord ng ganyang opportunity kung walang mas malaking dahilan. Hinahanda ka lang niya for something bigger soon. In short, okay, papahiram ka muna namin dyan sa YFM. Kahit alam natin na puso mo nasa Double R. Parang ganun na nga, kuya. Huwag ka mag-alala, Jamel. If it's meant to be, it will be. Masasaan ba? Magtatagpo rin kayo ng true love mo. Ang importante, you're blessed with a really good opportunity. Hindi lahat nakakapasok sa radyo, kaya galingan mo, ha? Siyempre, kuya, kilala nyo naman ako eh. Oo naman. And if I may, on behalf of the WRR family, I am very proud of you. Kamorkada, March 2009 nang makagraduate ako ng college. June 2009 naman ay pinanganak na nga ang pangalang Chico Loco sa radyo. At ako na nga ang pinangtapat sa mga primetime program sa gabi. Oo, itinapat ako sa mga bigating DJs. O diba? Ang saya. Hindi kami nagtugma ni Lord. Iba yung pinapangarap kong istasyon. Iba rin naman yung trip niyang ibigay. Sa totoo lang, Kamorkada, masaya naman ako sa naging DJ na ako sa radyo. Pangarap ko nga yun, di ba? Pero may very, very slight lungkot kasi hindi ako napunta sa 101.9.
Ang totoo niyan, sinubukan ko namang i-grab ulit yung pangarap. Sinubukan kong lumipat nung nagpalit to Tambayan 101.9 ang Double R. Kaso nung time na yon, kapag nag-resign ang isang on-air talent, ay kailangan ka munang manahimik from on-air activities for 2 years bago ka pwedeng makapag-apply ulit sa iba. Di talo naman ako pag nagkataon. Kaya wala. Hindi pa rin kami pinagtagpo ng 101.9. 2011 nung napansin kong umiingay na ang pangalan ko sa radyo. Syempre, with great kasikatan comes great responsibility. Ang tindi ng pressure sa akin to keep up with the ratings. Syempre, ginawa ko ang lahat para mapatunayan ang galing ko bilang isang DJ. At kaka-effort ko sa trabaho ay umabot din ako sa puntong napagod na ako ng sobra. Bandang 2015, medyo naumay ako. Na-burn out. Andun ako sa point na halos kalagkarin ko na nga ang sarili ko para lang makapasok sa trabaho. Nandiyan kaya si Bossing? Oh, sinong sinisilip-silip mo dyan? Hi, Misty. Si Bossing ba andyan sa office? Oo, kararating lang. Ayun, sige, thank you. Yes, come in. Hi, boss. Good morning. Oh, Chico, pasok. Ano meron? Oh, by the way, may meeting tayo mamaya nasabihan ka naman, di ba? Yes, boss. Positive tayo dyan. Oh, bakit napadalo ka? Boss. Papalambing lang sana ako. Baka po pwedeng mag-leave this week. Mag-leave? Yes po. This week? Opo, sana Bali mga... Naku, Chico, mahirap yan. Bali mga 2 board work lang naman po yung mawawala ako. Oo nga, pero Chico, alam mo naman na medyo critical yung oras mo. Pero tayong hinahabol na rating. Alam mo namang mabutas lang ng ilang araw, magkakaroon ng effect yun sa dami ng listeners. Dapat di mo binibigyan ng pagkakataong bumitaw yung mga loyalista mo. Hindi naman sa mabubutas, boss. Meron naman pong pwedeng pansamantalang... Pasensya na, Chico. We can't let somebody else to handle the program. Ikaw lang ang pwede nating pantapat sa evening prime time. Alam mo yan. Tonight is too much. Isa pa may weekend ka naman. Please, huwag ka muna kumuha ng mga racket, mga hosting sa weekend. Doon ka magpahinga. I hope you understand. Boss, bakit po yung nasa pang-umaga, prime time din naman pero pinayagan yung mag-leave? Yung iba nga, kaka-leave lang, magli-leave na naman ulit. Nako, Chico. Kulang pa ata paliwanag ko sa iyo Morning is very different sa panggabi. So kahit sino sa inyo ngayon, kayang-kaya ang pang-umaga. Madali lang naman magpatawa di ba? Pero yung mas mature na usapan na susundutan ng humor, mas mahirap yun. And so far, ikaw lang yung capable na gumawa nun. Ikaw lang yung nakakahuli ng kiliti ng mga listeners natin. Naiintindihan mo ba? Sige, boss. You should be flattered na hindi kita pinapayagang mag-leave basta-basta. Flattered? Flattered, boss? Yes, because that's how much I need your dedication sa trabaho. Kaya pasensya na. Alam ko na iintindihan mo naman, di ba? Sige po. Labas na po ako. Thank you, Jumel. See you later sa meeting, ha? Okay po. Sorry. Ano ulit to? Resignation letter po, boss. Resignation letter? Nagre-resign ka? Yes po, sana. So hindi lang kita pinayagan mag-leave, magre-resign ka na? Boss, siyempre po, hindi lang naman po dahil doon. Mga ilang linggo ko na rin pong pinag-isipan. Kailangan ko lang po talaga ng pahinga, sir. Pero willing naman po akong maghintay ng ilang araw para makagawa kayo ng
ng adjustment sa schedule ng mga DJs or kung maghahanap po kayo ng bagong ipapalit, wala naman pong problema sa akin. Please, pag-isipan mo muna. Boss, napag-isipan ko na po talaga yan. Gaya nga ng sinabi ko, 1 linggo na po siyang nakabinbin sa utak ko. Ilang dasal na rin po ako at ito na po talaga yung final decision ko. O bakit? Nahirapan ka na? Di mo na kayang pressure? Pagod lang talaga, boss. Well, that's a shame. You were doing really good. So, paano po? Sige, you can leave. You can leave right now. Po? You can leave right now. Huwag ka na magprograma mamayang gabi. Bakit po, boss? Willing naman po ako magstay pa ng ilang... I mean, what's the point? Aalis ka rin naman. Bakit pa natin patatagalin? Bilang ang gusto mo nga magpahinga, kaya sige, you can leave now. There's no need for you to go on board tonight. Pero boss, go directly to HR so you can process your resignation. Sure po kayo? Paano po yung listeners? Anong paano yung mga listeners? What kind of question is that? You resigned, Chico. Yes, sir, pero... Then I'm letting you go. Go now. That's what you want, right? Okay po. Go to HR now. Sige po. By the way... Yes po. Before I forget, you may have to surrender your Facebook page and your Twitter account. Chico Loco nakapronta doon. Chico Loco of YFM. And since you're resigning, you are no longer Chico Loco. You're back to being Jimel. I'm sure you understand that. Pero sir, akin po yung accounts na yun. Ako pong gumawa nun. Yes, for YFM. The name Chico Loco is created by YFM. So everything connected to that name is ours. I understand, sir. Good. And Chico, Jimel, for all it's worth, I thank you for your service. Popoy at Bea, mga kamorkada, ayoko namang magsabi ng hindi maganda sa first radio station na pinagtrabahuhan ko. Nagkataon lang talaga na sobra akong napagod sa mga bagay-bagay at mga issues sa station. Tapos medyo nahihirapan pa akong mapayagang mag-leave na nung time na yon ay kailangan ko naman. Aaminin ko na hurt naman ako sa mga kaganapang yon. Pagoda kung pagoda ang kuya mong Chico. Pero parang wapakel sila sa feelings ko. Tapos ang talagang pinakamasakit doon ay yung hindi nila ako pinayagang magpaalam sa mga minamahal kong listeners. Para tuloy akong bula, na bigla na lang naglaho. Ayos lang naman sa akin. Sige, kung yun ang trip nila. Pero paano naman yung mga followers ko? Para ko naman silang naiwan na lang sa ere. Sa isip-isip ko noon, Popoy at Bea, carry bells na lang din na nag-resign ako. Hindi naman sila ang true love ko eh. Kaya feeling ko noon, mas madali para sa akin ang mag-move on. Parang sa relasyon lang yan. Kung pagod ka na, di magpahinga. Ang hirap mahalin ng taong hindi naman pinaramdam sa'yo na mahal ka at iniingatan ka. Kahit ba sabihin na natin na ang dami mo nang na-invest na effort at time, baliwala yun kung hindi ka na masaya. Kaya kahit mahal ko ang radyo, mahal ko ang musika, mas pinili kong iwan ito pansamantala kung yon ang ikapapanatag naman ng puso ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. So, yun na nga. Mga kamorkada at mga kapamilya, gaya ng chinika ko kanina, kasama kasi sa kontrata ng isang DJ na kapag ka nag-resign ka, ay bawal kang marinig sa ibang istasyon for 2 years. Meaning, hindi ako pwede maging DJ for 2 years. Pero sinubukan kong i-apela yun. Lumapit talaga ako sa kataas-taasang bossing para makiusap na baka naman pwedeng syonggalin na yun. Kaso mahigpit sila.
Medyo slight malupit kasi nga ang gusto nila ay bumalik ako sa kanila. Hindi ko na talaga bet eh. Kaya wala akong nagawa. Talo ako sa part na yon legally. Pero buti na lang at mabait talaga ang Diyos. Nakita niya siguro akong nakanganga sa Pinas, kaya ayun, nagpadala siya ng ayuda. Kinontak ako ni DJ Maria. During that time, DJ na siya sa isang Pinoy radio station sa Dubai. In-invite niya ulit akong sumubok na mag-audition sa station nila. Sagot na daw nila ang plane ticket at accommodation. Kapag natanggap, saka ko na lang daw sila unti-unting bayaran. Di gora naman si ako. Wala naman kasi akong alam na ibang trabaho eh. So, yun na nga. Audition, chika-chika sa bossing, at swerte namang nabitan ako, Popoy at Bea. Ang problema, tourist visa lang ang meron ako. Walang bakanting working visa yung Pinoy radio station. Freelance job lang ang pwede nilang i-offer sa akin. Meaning, kailangan kong humanap ng kumpanya na pwedeng magbigay sa akin ng working visa bago ako pwedeng makapagtrabaho. Ang tourist visa kasi valid lang for 1 month stay. So ang siste, kapag na-expire ang tourist visa ay e-exit ako ng Dubai. Apply ng bagong tourist visa, tapos pasok ulit ng Dubai. Buwan-buwan, Popoy at Bea, ganoon ang kailangan kong gawin hanggat hindi ako nakakakuha ng working visa. Ang hassle, Popoy at Bea. Sobrang hassle at hindi siya masayang gawin. Kasi kada buwan, para kang lost. Ako at ang kapwa kong Pinoy na nagbabakasakali din na makapaghanap buhay sa Middle East. Hello, Maria. O Jimel, asan ka? Pabalik ka na? Di pa te, dito pa ako sa hotel. Hotel na dormtel, parang ganun. Wala pa yung tourist visa mo? Wala pa eh, baka bukas. Sana. Ilang araw na ako dito sa Kish Island eh. Buryong na ako, walang magawa, Diyos me. Nagtanong nga ulit si boss kanina kung kamusta ka. Ay we, ano sabi mo? Yung sabi ko, go ka lang sa paghahanap ng working visa. Wala, bakit nagtanong? Mainip na ba? Hindi yan. Mabait yun. Siyempre, inaalam lang niya yung status mo. Huwag ka mag-alala. I-boost namin yung pag-PR sa'yo doon. Thank you, Maria. Basta antayin mo ako, makakabalik din ako. Ay nga pala, sumagot na ba yung pinagtanungan mong maliit na tech company? Ay, oo. Oo, ang sabi? Wala eh. May nakauna na daw dun sa available slot nila. Ba yan? Feeling ko na under the table lang yun. Mukha nga eh. Sa tagal kong naghahanap ng working visa, kabisado ko na yung mga yan eh. Magpapataas lang ng value. Pero lang talagang labanan dito. Totoo. Anyway, siya, late na pala. Matulog ka na. Balitaan kita pag babalik na ako. Regards kay Kuya Bugs. Sige, good night, be. Good night. Pakatagal naman ng visa ko. Mas matagal ngayon Abutin pa ata ako ng 1 linggo dito sa islang to. Sana naman lang kung malabura kayo. Diyos me. Hirap naman makagala dito. Ay. Excuse me? Hello? Ay, yes po. Hello po. Ano po yun? Sorry po pero parang familiar po kasi itsura ninyo. Hala naku, baka may nawawala po akong kambal. Teleserye po ba ito? Charing. Hindi po. Ex ng jowa mo? Ay, hindi po ako yun Biro lang ho, pero pasensya na po. Hindi ko po kayo namumukhaan eh. Ay, hindi po. Bale, kayo ho ba si DJ Chico? Yung DJ po sa radyo sa Pinas po? Ay, ako po yun. Sabi na nga ba lagi ko po kayo nasasalubong sa lobby. Gustong-gusto ko ho magtanong kaso nahihiya ako. Abay, buti ho, nagkaroon kayo ng lakas ng loob ngayon. Hindi ko na ho natiis mahilig po ako makinig ng radyo nung nasa Pinas ako. Palagi ko ho kayo nasasaktuhan, lalo na sa gabi. Talaga po? Naku salamat po sa pakikinig. Oo, tawang-tawa nga ho ako sa mga banat nyo Ay, ako nga pala si Arnel. Nice to meet you po. Nice to meet you rin po. Sige po, Chico na lang po itawag niyo sa akin. Sino po bang kasama niyo rito? Yung kapatid ko ho.
Tsaka may mga kaibigan na rin ho akong Pinoy din. Mga kasabayan ko rin madalas kapag kailangan umexit ng Dubai. Ganun ho? Buti pa kayo may tropa. Kayo ho, may kasama? Wala ho eh. Soloista po ako eh. Sir, hindi naman ho sa nangangailam ha. Pero, ano bang ginagawa nyo dito? Di ba po, DJ na kayo sa radyo? Wala eh. Ano ho eh. Daming ganap. Haba ho ng chika. Basta, ganun talaga eh. Baka gusto niyo po mag-join sa amin. Sa second floor lang po. Konting shot-shot lang ho para makatulog. Pag nandito ho kasi tayo, parang balisa lahat eh. Hirap-hirap makatulog. Agree ako dyan, Kuya Arnel. Kaya tara, saan yung shot-shot na yan? Hindi ko tatanggihan yan. Dami pala nating Pinoy dito, no? Ay, opo. Tayo pinakamarami ngayon. Nung nakaraan, mga Indiano. Pero ngayon, Pinoy ulit. May mga bago ho eh. Ba, mukhang kabisado nyo na, kuya. Medyo ho. Mag-iisang taon na ho akong ganito eh. Labas-masok ng Dubai. Bakit ho? Ano po bang ginagawa nyo sa Dubai? Wala ho. Baka sakali lang ho, mga racket-racket. Kung ano-anong trabaho lang. Ang totoo niyan, teacher ho ako sa Pinas, sa private school pa nga ho eh. Magandang trabaho po yun ah. Kaso ho, nagtanggalan ho eh. Natira yung mga bago. Kasi, alam nyo na, mas maliit yung kailangan ipasweldo. Kaming mga matatagal na, kaming mga nag-alay ng halos kalahati ng buhay namin, kami pa yung nadali. Binayaran naman kami ng malaki. Yung mga benefits, ganyan. Kaso ho, alam nyo naman sa atin, magkaroon ka man ng malaking pera, hindi rin magtatagal. Lalo na kung wala kang ipapalit na trabaho. Kamalas-malasan, totoo yan. Yung anak ko ho, yung bunso. Ano ho nangyari? Nagkasakit ho eh. Cancer ho. Diyos ko po, Lord. Bunso ho, no? Ilang taon na ho? 7 ho. 7 years old. Babae. Kaya nga nagkukumahog ako dito, sir eh. Kahit ano na lang kinukuha ko, pinapatos ko. Huwag lang masayang yung pagpunta ko dito kasi hindi ako pwedeng bumalik, sir, basta-basta. Iniwan ko ho yung mag-iina ko eh. Ang kapal naman ho ng mukha ko kung bumalik ako na walang bitbit. Walang bitbit na pera, sir. Pera. Pera lang talaga, sir eh. Pera lang. Popoy at Bea, sa totoo lang, nakakalungkot ang buhay ng karamihan sa mga OFW. Sa ilang beses kong pa-exit-exit sa Dubai, ay marami na akong nakilala. Marami na akong narinig na mga storya. At kadalasan nga ay hindi masaya.
Lahat ay may pamilyang kailangan suportahan, may mga utang na kailangan bayaran, may mga pangarap na kailangang isa-isang tabi, alang-alang sa pera. At sa totoo lang, na-hurt yung pride ko nung tanungin ako ni Arnel kung anong ginagawa ko sa Dubai. Ako na isa dapat successful na radio DJ. Hindi ko lang masabi sa kanya na hindi naman porke nasa radyo o nasa TV, glamorosa na agad ang buhay. Katulad din tayo ng mga listeners, binabato din tayo ng pagsubok sa ating life. Gaya sa akin, may pamilyang kailangan suportahan at may mga utang na kailangan ding bayaran. Sa ilang buwan ko kasing pananatili sa Dubai, naubos na ang lahat ng savings ko, Popoy at Bea. Hindi na ako nakapagbigay sa pamilya. At ang pinakamatindi, si Aling Elsie, yung nanay ko. Siya pa nga ang nangungutang para lang may maipadala para sa akin. Hanggang isang araw, merong isang Pinay na taga isang agency ang nag-offer ng working visa. Medyo mahaba ang proseso pero at least nagkaroon ako ng pag-asa. Ay, may tumatawag pala sa akin. Hello? Jemel! Ano na? Oh, Maria! Ano nang balita? Diyos me, mag-iisang buwan ka nang nasa labas ng Dubai. Wala pa rin ba? Wala pa rin update eh. Tinatawagan mo ba? Oo naman kulang na nga lang. Oras-oras ako humingi ng update. Nung isang araw lang nakausap ko, hindi pa daw nila ma-reach yung contact nila. Tapos ngayon, tumatawag na naman ako, wala namang sumasagot. Huwag mong tigilan kakatawag ha. Oo nga eh. Tatawagan ko ulit pagkababa natin dito. Kamusta ka? May pera ka pa ba? May pangkain ka pa? Sabihan mo lang papadalhan kita. Ay hindi, papadalhan na kita ngayon. Hindi, wag na. Okay lang ako. May pera pa ako. May pangkain pa ako dito. Don't worry. Carry ko to. Ay hindi, mabuti nang may extra ka. Ito naman si Maria. Dadagdagan mo lang yung listahan ng utang ko sa'yo eh. Apakahaba na, I swear. Ikaw nag-i-enjoy ka magpautang. Nakakahalata na ako sa'yo. Ano kapalit niyan? Charing. Basta akong bahala sa'yo. Alam mo naman usapan natin pagdating dyan eh. Importante makabalik ka na dito. Naman Ay, wala nang arte-arteng ganyan. Message mo ako pag natanggap mo. O siya, tawagan mo na ulit yung agency na kausap mo. Sige na Maria, message na lang kita mamaya. Okay, babush. Ano pa naman to? Ilang linggo na ako dito sa Oman, wala pa ring balita. Ipahaging man lang, wala eh. Ano ang pera? Hindi ako pwedeng nandito lang makabukas makalawa. Saan ako pulutin yan? Tawagan ko nga ulit. Ay na pa walang sumasagot eh. Hello? Magandang araw ho. Si Jemel ho ito. Yes, Sir Jemel. So ano na? May balita na ba? Actually, sir, I was about to call you. Kaninang 6 a.m. pa nga ho ako gising at nagtatatawag. Nasa listahan nga po kayo ng mga tatawagan ko. Pang-20 nga ho kayo. So ano na nga ho? Kasi alam mo, mag-iisang buwan na ako dito sa Oman eh. Mauubos na yung pera ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako maghihintay o may hinihintay pa ba ako. Hindi kasi kayo magaling mag-update eh, ano? Magaling lang kayo magpakaba, alam mo yun? Pasensya na po talaga, sir. Pero sir, di bali, ito na po, may update na. Unfortunately, sir, we were unable to reach the person responsible for handling the working visa. Ha? Ano ka mo? We are unable... Ano unable to reach? Bale, sir, ang nangyari po is hindi na po namin makontak yung dapat mag-aayos na... Oo nga, tinatagalog mo lang eh. Ang tanong ko, bakit nga ganon? Sir, umuwi po kasi ng Pilipinas yung handler. And then, ano po, sir, hindi na po bumalik, sir. Tapos, cut na po yung contacts niya na nasa amin po. So, in short, tinakbo yung pera ko? Sir, ano po, hindi na po namin kasi makontak. Tinakbo nga yung pera ko, di ba? Yun, di ba? Sir, bali ganito po.
What we can do on our end is to provide you po with another tourist visa. Tourist visa na naman? Para po makabalik na po kayo ng Dubai. At kailan naman makukuha yan lintik na tourist visa na yan? Within 24 hours po, we will make sure po na guaranteed na yun. Baka pwedeng mas maikli pa sa 24 hours kasi mababaliw na ako dito, alam mo yun? Baka pag nagpalit tayo ng pwesto, 1 oras lang tapos na yung paproseso mo. Sige po, sir. I'll do my best po. Bale, tawagan ko po kayo ulit. Pwede. Posible. Si Mama. Kailangan ko tawagan si Mama. Saan ba yung phone ko? Jimmy, anak. Oh, napatawag ka. Aling Elsie. Okay ka lang, anak. Bakit parang ibang boses mo? Mama. Bakit, nak? Anong nangyari? Mama. Anong nangyari sa'yo, Jimel? Sorry talaga, Ma. Hindi ko naman alam na ganun yung mangyayari, Ma. Anak, ano kang nangyari? Mantinakbo daw yung pera ko, Ma. Yung pabiso ko, wala na. Diyos ko po, ano ka mo? Sorry, Ma. Mahihiya ako sa'yo, Ma. Hindi na nga ako makatulong sa'yo. Nadagdagan pa yung problema. Ma, sorry. Ma, hindi ko alam kung paano akong babawi sa'yo. Ma, puro na lang problema yung pinibigay ko simula nung tumugtog ako dito. Sorry, Ma. Ma, sorry talaga. Sorry, Ma. Anak, paano na yan? Ano raw ba sabi? Hindi ba magagawa ng paraan? Hindi ba nila pwedeng hanapin yung tao? Hindi ba nila mapapalitan? Parang mali naman yatang tinakbo yung pera eh. Wala na silang magagawa eh. Diyos ko naman po. Sana sa Pinas na lang natin pinadala yun. Diyos ko naman. Jemel, alam mo namang inutang ko lang din yung pera na yun, di ba? Alam ko, Ma. Alam ko. Tignan mo na kung magagawan mo ng paraang mabali. Baka may pag-asa pa. Hindi ko alam, Ma. Hindi ko may papangako. Sorry talaga, Ma. Sorry po talaga. Kumusta ka ba dyan? Nakakakain ka ba ng maayos? Ha? Saan ka natutulog? May pamasahe ka pa ba? Ano nang gagawin mo? Paano ka makakabalik ng Dubai? Pasensya ka na. Nauna ko pang isipin yung kwarta kesa sa lagay mo. May pera ka pa ba? Kailangan mo pa ng pera? Ma, tama na, Ma. Masyado ka na maraming natulong. Hiyang-hiya na ako sa'yo. Sobra. Kinakain na ako ng hiya eh. Ito na yung totoo pakiramdam na gusto ko magpalamon sa lupa eh. Ayoko na, Ma. Ayoko na. Basta, anak. Mag-iingat ka, ha? Kung yung pera hindi na mababalik, ang importante, ikaw. Makabalik ka ng ligtas. Sorry talaga, Ma. Ma, sorry talaga. Popoy at Bea, 10,000 dirhams o humigit kumulang 140,000 pesos ang naitakbong pera mula sa akin.
At ang perang yon ay inutang lang ng nanay ko sa iba't ibang tao. Pero kung itototal ang lahat ng naging utang ko sa nanay ko at sa mga kaibigan ko, aabot din halos ng kalahating milyon. May mga nagtatanong nga kung bakit hindi na lang daw ako umuwi ng Pilipinas. At gaya nga ni Kuya Arnel, Popoy at Bea, ayoko ring umuwing talunan. Mas hindi kakayanin ng pride ko ang sumuko na lang ng basta-basta. Ayokong isipin ng mga tao sa Pinas na kesyo, ayan, kasi pa-resign pa. Ayan tuloy, naghirap ka. Ayoko yun. Hindi ko napupusuan yung ganong mga hirit. Kaya kahit dapang-dapa na ako, ay nagmatigas pa rin ako. Isa pa, wala ako sa wisyong gumawa ng desisyon agad during that time. Pagkatapos kong matakbuhan ng pera, ay umuwi ako kina DJ Maria. Umuwi akong tulala, lumilipad ang isip at walang maisagot na matino sa mga itinatanong nila. Sobrang depressed ko talaga nung time na yon, Popoy at Bea. Sobra. Gabi-gabi akong umiiyak. Hiyang-hiya ako sa nanay ko at sa mga kaibigan ko. Gulong-gulo ako kung saan na ba ang direksyon ng buhay ko. Hindi naman ako umabot sa point na gusto ko nang magpakamatay. Pero, andun ako sa point na naiintindihan ko bakit may mga taong nagagawa o gustong gawin ang bagay na yun. Oy, Jamelo, nagluto ako ng lumpiang Shanghai. Si Kuya Bogs mo kasi biglang nag-request eh. Tagal-tagal na natin hindi nakakakain ito, no? O dali, kain ka na habang mainit pa, oh. Si Kuya Bogs mo mamaya makakauwi. Una na tayo. Jamel! Jamel! Hoy, Jamel! Ay, ano yun? Ay, ayan ka na naman. Bigla-bigla na namang lumulutang sa kalawakan yung utak mo. Ayos ka lang ba? Ay, sorry. Natulala ang lolo mo. Ano yung sinasabi mo? Wala, yung Shanghai lang yon. So ano na? Ano nang balak mo? Gusto mo bang umuwi ng Pinas? Hindi. Hindi ko alam. Gusto mo bang subukan maghanap ulit ng working visa? Ewan ko. Dapat ba? Jamel, ayos ka lang ba? Hindi ko rin alam. Wala na akong alam, Maria. Wala na akong kapera-pera. Pero dami kong utang. Utang sa'yo, utang kay mama, utang sa mga kamag-anak namin, and God knows sino pang inutangan ni mama para sa akin. Kaya, ewan ko. Ewan ko talaga, tsaka hindi ko alam kung kaya ko umuwi ng Pinas. Bakit? Ano na lang sasabihin nila, di ba? Sige nga, Pa-resign ako, ganda ng karir ko, iniwan ko, tapos ito, ganito lang yung mangyayari. Parang hindi ko kaya yun eh. Pakiba nila. Naman yung mga tao sa industriya natin. Kapag nagkalamat ka, iniintay ka na lang nila kung kailan ka magkakamali. Sa bagay. Basta Jamel, kapit lang. Kapit ka lang. May rason ng Diyos bakit kanya nilagay sa ganyang sitwasyon. Kung ano man yung rason niya, nag-e-expect ako ng bongga. Lord, nag-e-expect ako ng kabog na reveal, ha? Kapag ito hindi life-changing, ewan ko na lang. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakahanap ng visa. Kung gusto mo ilaban to, sige, ilalaban natin. Pero anytime na maisip mong gusto mo nang bumalik ng Pinas, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita. Basta, Jamel, huwag kang bibigay, ha? Marami pa tayong pwedeng gawin. Tsaka ang importante, andyan pa rin yung slot mo sa T-Radio. Ready, anytime. I know. Salamat, Maria. Sensya ka na, ha? Ang laki ko ng hassle sa'yo, eh. Ay, hindi. Walang ganon-ganon. Pero for now, halika na. Kumain ka muna kasi sa totoo lang, ang putla-putla mo na. Tsaka bumagsak yung katawan mo, hindi maganda yan. Halika na. Kain na, ha? Sige. Kanino yun?
Akin pala yon. Hello? Labs? Labs, speaker kita ha. Naghahanda ako ng pagkain. Sige lang. O, napatawag ka. Kasi yung asawa ni Egoy, di ba may business yun? Oo. May nag-resign na empleyado. Ha? Teka, meaning? So ngayon, nalaman nga kasi nila na naghahanap tayo ng working visa. Tinanong ako, gusto daw ba natin kunin? Jamel! Jamel, narinig mo yon? So, ano sasabihin ko? Ay, sabihin mo kukunin natin ka mo! I-reserve na niya! Kukunin na natin now na! Jamel! Jamel, narinig mo yon? Hoy, magsalita ka! Hoy, oh my God! Jamel, may visa ka na! May available? Meron! May working visa na ako. I mean, may makukunin na tayo? Meron na! Hoy, ano ka ba? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Oh my God, Jamel! Pagkat nariyan ka, pagkat nariyan ka, pagkat nariyan ka, pagkat nariyan ka. Pagmamahal na pinangarap na tunay, walang kapantay, kapangyarihan ang nahanap sa pusong iyong ibinigay. Kapag sa isip ay sumagi na ang pag-ibig na ito'y wagas, kaligayahan na palagi na hindi. Popoy at Bea, nawiwirduhan siguro kayo pag sinabi kong hindi ako nakaramdam ng saya nang matanggap ko ang magandang balitang iyon. Pero yung feeling na nabunutan ka na ng tinik, oo. Hindi na ako nakaramdam ng saya kasi parang inubos na ng Dubai ang lahat ng saya na natitira sa katawan ko. Drained na drained, simot na simot, kumbaga. Nung nakuha ko yung working visa, ay nakapag-start na rin ako magtrabaho bilang DJ. Partner ko noon si DJ Maria. Nanumbalik kahit papaano yung excitement ko sa radyo. Unti-unti kong binuhay si Chico sa katawan ni Jimel. 2 taon din ako nagtrabaho sa Dubai. At alam nyo ba, yung unang taon kong sweldo ay nakalaan sa pagbabayad ng mga utang. Yung pangalawang taon naman ay parang makaipon ulit. After 2 years ay nag-decide akong umuwi na ng Pilipinas. Sakto naman kasing nakita ko sa Dubai ang isa sa mga tinitingalang DJ sa radyo. Isa rin siya sa naging malapit kong kaibigan nung nasa Pinas pa ako. Itago na lamang natin siya sa pangalang Papa J. Kinausap ako ni Papa J kung gusto ko raw bang sumama sa kanya. Lumipat kasi siya ng stasyon at naghahanap siya ng bagong DJ, ng lineup ng mga DJs. Pumayag agad ako kasi miss na miss ko na ang Pinas eh. Isa pa, may lamat na sa akin tong si Dubai. Parang nabugbog ako masyado. At nung nasa poder na nga ako ni Papa J, saka naman may kumatok na oportunidad. Saka kumatok ulit yung first love ko. Nagkaroon kasi ng changes sa schedule ng DJs ng 101.9. Kinulit-kulit ako ni Chacha kung bet ko daw bang sumakabilang bakod. And honestly, may konting pagdadalawang isip kasi ayokong iwanan basta-basta si Papa J. Pero naisip ko rin na it's now or never. Baka hindi na magkaroon pa ulit ng isa pang chance. Baka ito na nga yung pagkakataon kong makasama ang aking first and one true love. Chico! Chico! Uy, Papa J! Yes? Palis ka na? Yes, sana. Bakit, Pa J? Ikaw eh. Ano tong love letter na natanggap ko, ha? Nabasa mo na, Pa J? Oo. Gusto ko nga sunugin, tapos pakain ko sa yung aboy. Totoo ba to? Ha? Ikaw, ha?
Pajay, muli kasi nagparamdam yung, alam mo na, yung first love ko. May opening kasi. Anong time slot? Magre-rego doon kasi sila. Hindi ko pa sure, pero sure silang may opening. Wow. Well, Pajay, alam mo naman yung history ko, di ba? Ay, oo nga eh. Wala nga akong magawa ngayon kundi magkamot na lang ng ulo eh. Teka, sure ka ba? Tingin mo, Pajay. 100% sure ka na? Well... Ay, Chico. Kakainis. Kilala kita eh. Alam ko yung itsura mong yan eh. Kilala kita. Pag gusto mo, gagawin mo. Wala namang makakapigil sa'yo. Sensya na, Pajay ah. Pag hindi ko kasi ginrab to ngayon, baka wala nang sumunod eh. Oo nga eh. Pero kahit alam kong desidido ka na, I still need to ask, bilang boss mo, bilang katrabaho at kaibigan na rin, wala na ba akong magagawa para magstay ka sa amin? Ay, nako. Sige. Good luck. I'm happy for you. And I wish you well. Thank you, Pajay. Thank you. Hindi lang ngayon. Thank you for taking me under your wings. Salamat sa lahat ng pag-iintindi, sa lahat ng pag-aalalay. Wala yun, Chico. Late lang itong industriya natin. I'd rather invest in good relationships with people more than anything else. Basta, if you need me, alam mo nga dito lang ako. Ha? Good luck, Chico. Thank you, Pajay. Thank you. Opo. Uy, Chico, ginagawa mo dito? Kuya, nakausap ko na si Bossing. Pumirma na ako. Oh, good. Okay ka naman sa kontrata. Binasa mo ba maigi? Yes, kuya. Actually, wala akong pake kung anong nakasulat sa kontrata. Basta, pipirmahan ko yan. Tsare. Kailan ka daw mag-start? Next week, kuya. Ay, grabe, no? Dati-rati, totoy ka lang eh. Ngayon, eto ka na. Katrabaho na kita. Oo nga, kuya pero grabe. Alam mo kung anong naiisip ko, kuya? Parang nagpapasalamat na lang talaga ako kasi sa dinami-dami ng mga pinagdaanan ko, mga palikuli ko, salamat na lang talaga sa Diyos at dito rin ang ending ko. Parang parang sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy. Oo, parang ganun, pero iba yung feeling eh. Parang surreal. Pero Chico, taga, mas gusto kong tawagin kang Jimel. I'd like to welcome you. Finally. You're now a kapamilya. Welcome sa MOR family. Every day I turn my radio on. Nakikinig sa my one and only radio station. Nasaan man ako, isa lang ang radyo ko. Dahil more talaga dito sa aking paborito. More tawanan, more tutugan, more kwentuhan, more kulitan, more kakilala, more kaibigan, more fun, more kasiyahan. Ano ba ang ginagawa? Sino ba ang iyong kasama? Kami ang iyong magkada, saan man sulok ng bansa. My only radio for life. With you I'll never have to be alone. I'll never have to be alone. My only radio for life. You're the best friend that I've ever known. Mga kamorkada, January 2020 nang maging official MOR DJ ako. Mangiyak-ngiyak talaga ako nung unang salang ko. It was a dream come true. A love story na sa wakas ay naumpisahan na rin.
Matindi yung pressure, oo, pero matindi rin yung saya. Alam mo yung kung saan-saan pa ako dinala ng tadhana, ilang balding luha ang aking iniluha, makakarating din pala ako sa first and true love ko. Alam niyo yung power of dreams? Ito yun eh. Yung power of prayers. Binigyan man ako ni Lord ng katakot-takot na mga pagsubok, ay kinapitan ko lang siya. Pero nakakatawa nito, Popoy at Bea, nakarating man ako sa pangarap kong istasyon, ay hindi pa rin pala tapos si Lord sa mga pagsubok niya. Nagkaroon ng pandemic, nawalan tayo ng prangkisa, pero sa isip ko, bali na. Magkasama nating haharapin ang lahat ng yan. Darating din ang araw na mawawala ang pandemic at mababalik din ang MOR sa ere. Marami pa akong gustong gawin sa MOR. Marami pa akong gustong patunayan. Ang importante, andun ako. Andun ako sa hirap at sa ginhawa. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, mga kamorkada. Ongoing pa rin naman ang storya ng buhay ko. Abang-abang lang kayo. Maraming salamat pala sa team ng Dear MOR. Thank you for this wonderful opportunity. Salamat din sa time mo, kamorkada. Sana kahit papaano ay may napulot kang aral sa kwento ko. Kapag wala, problema mo na yan. Charing lang. Eto na lamang ang tatandaan ninyo, mga kamorkada. Kahit marami ang pagsubok, walang iwanan. Pinapangako ko yan. Again, thank you so much. This has been your one and only Chico Martin. MOR 101.9, my number one and only radio for Thank you, Lord! Salamat, Aba! Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR. So, de yun na nga. Mga kapamilya, 7 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Itutuloy pa po natin yung love story na talaga ni Chico, no? Yung romantic love story. Intro pa lang ho ito. Hindi ko kumasya oras eh. Yun na nga, kamorkada. Ayun na nga po ang isang parte ng buhay ni Chico na masasabi nating nagpabago sa kanya. Maraming ang tawag dito, naging epekto sa kanya. Pero alam mo, Popoy, parang feeling ko mas masaya ang kwentuhan kung kakwentuhan talaga natin yung no? Yes. Wala akong no? Siguro magtatanong lang ako, Bea, ng mga ng mga wala akong gustong i-comment masyado. Gusto ko lang, pero siguro masasabi ko lang is the dedication of nitong si Chico Martin sa kanyang pangarap na mapabilang sa pool of talents ng 101.9 noon, 'di ba? Ay nako. Yun pa lang, alam ko na hindi ako may iwan mag-isa dito. Tapos nandiyan ka pa, Bea. Tayo pa ba? Patatagalin pa ba natin ito, mga kapamilya? I-welcome na po natin. Sino ba mauna? Si darating ba siya? Busy. Welcome na natin. Yun na nga. Ito po, singilin nyo na po. Ang nag-iisang, si Chico Martin. Ay, iba rin. Eh, nasaan ka? Nasa Dubai ka? Ba't gabi dyan? Nakakaloka. Oh. Hanggang wala pa yung visa? Andiyan ka pa.
Oo, Rico, ang hirap pala ng mga pinagdaanan mo. Pwede bang Sir McCoy, pwede ba makita natin ng close-up si Chico Martin? Gusto ko makita yung mga mata niya. Gusto ko siya, si Chico. Patingin ng mata. Hindi umiyak yun. Grabe. Oo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko talaga kung natatawa ba ako o maiiyak ba ako. Kasi nanunumbalik yung alam mo yun, memories. Yung feeling ko na andun ulit ako sa mga portion na yun, yung mga kwento, yung nagsimula, di ba, nung color ako hanggang sa nag-Dubai. Parang lahat yun naging fresh yung alaala. In fairness. Ewan ko ba? Sino bang gumawa? Gumagawa mo ito. Pero kumusta ka naman ngayon, Chico, na lalo bang gumaan yung pakiramdam mo na i-share mo na sa amin yung yung kwento ng buhay mo na hindi naging madali, hindi yung naging simple. Oo, naku, Diyos ko. Kasi sinasabi ko nga sa kanila, Popoy, tsaka Bea, pagka mapapay nagkikwentuhan natin, kinikwento ako, ang daldal ko, alam nyo yan, di ba? I've been vocal about it. Pero sabi ko, siguro maiintindihan nyo na malungkot. Halimbawa, yung pinagdaanan ko, malungkot siya, nakaka-down talaga. Pero sa totoo lang, hindi mo talaga, just like any OFW na may mga pinagdadaanan, hindi talaga natin magagrasp yung totality ng feelings ng kung gaano ba kahirap until ikaw mismo yung nakaranas nun. So, yun, iba yung dating. Pero now na napagkikwentuhan, alam mo yun, nakakatuwa lang, and remembering those times na naandun ako. Wala lang, nakakatuwa lang din na kung hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob din para kumapit. Alam mo yun, kasi pag, di ba, na doon sa storya yung binasa mo nga, di ba, na hindi naman sa punto na gusto kong magpakamatay, di ba? Pero nung time na yun, sobrang, guys, naintindihan ko somehow kung bakit nagagawa ng mga tao, yung mga kapamilya natin, mga Pinoy pa, yung ganong klase, yung may gawin sa sarili nila. Kasi it's beyond words kasi yung lungkot. And when you are being pushed to your limits, I think that's the time na mas matututo kang kumapit talaga at maging matatag. Yeah. Oo, mas naging madasalin si Chico. Tsaka gusto ko rin yung yung point na sinabi ni Chico, ay naku, hindi naman po porke nasa TV, nasa radyo kami, glamoroso ang buhay namin. Alam mo, totoo. Diba? Kita nyo, nagkanda utang rin si Aling Elsie, ang nanay ni Chico. Alam mo, totoo yan, kanya. Boy. Alam mo, ang dami-dami ring mga kamorkada yung parang nagko-comment, nagme-message, nag-a-assume sila na porke tayo expose sa social media, sa ere, feeling nila ang dami na nating datong. Correct. Diba? Kasi syempre tayo rin naman kasi kapag pinapakita natin yung sarili natin, maayos yung damit, kahit paano yung itsura natin, alam mo yun, pinaghandaan naman natin yung pagharap. Kaya feeling tuloy nila, marami tayong datong. Pero yan ang tanggalin nyo sa isip yung mga kamorkada. At nagtatrabaho din po kami. Kung marami kaming datong, hindi kami magtatrabaho, no? Correct. Dahil nagtatrabaho kami. Totoo yan, di ba, Bea, Popo, yung feeling ng mga listeners natin, mga audience natin, feeling nila hindi tayo nakakatanggap ng disconnection notice. Alam mo yun, yung gano'n. Hindi, di ba? Totoo yan. Totoo. Ako, ang napuputulan din po kami napuputulan ako ng linya ng telepono. Kasi yung sweldo, wala pa eh. Yung deadline ng linya ng telepono, andito yung sweldo, andito pa. So, may mga ganong moments din po kami. Kaya wag niyo po sanang i-assume na kunwari, pag wala kami dito sa radyo, alam mo yun, parang buhay mayaman kami. We're also working like you guys. Okay? And alam mo, ako, ang isa sa... gusto ko sana mag-share, pero wala, talagang pinanganak ako mayaman. Wow! Lahat kayo paawa eh. Okay, ako talagang mayaman ho ang mama at papa ko. At ganito ho ang kutis namin. Wala hong yan. Pulbos lang po yan. Ayan, pero hindi. Napakayabang yung si Popoy. Mayabang lang. Pero katulad nitong dalawang kausap ko rito, mga simpleng mamamayang Pilipino lamang rin po kami, namamasukan nga kami, di ba? Pero nakakatuwa na isipin na yung mga pinagdaanan mo, Chico,
alam mo yung iba doon, sabi ko, naku, medyo sensitive yung mga ganung mga issues na kinalkal mo, Chico, ha? Ayan, pero thank you. At least alam nyo na ang katotohanan. 'Di ba? Na minsan talaga mapapagod ka. Gusto mo lang ng kaprasong break. Uy, pahinga naman, pero hindi ka pala mabigyan ng break. Ako ngayon ko lang nalaman yung parting yan. Oo, at saka alam niyo naman guys, 'di ba? I think hindi lang naman doon, parang sa lahat ng yung mga bossing na mga sa atin sa FM, 'di ba, sa radyo. Hindi talaga silang ganoon. yung kailangan mo mag-lip lang naman, araw lang naman. Pero naman pwedeng pumalit. Oo, yan. O, yung mga revelation na gano'n. Well, mahirap po talaga. Kahit anong trabaho naman. Kapag walang ang papalit sa'yo, wala sila nakikitang fit to take your place. Should you be flattered ba? Or, hindi, pagod na talaga naramdaman ko si Chico. At si Bea din daw. Nararamdaman na. Si Bea, ganyan. Magkwento ka na, Bea. Yes, Bea. Ito kami. Oy, aminin mo yan. Merong yung iba sa atin, di ba? Ang dali-dali yung lumayas, ganyan. Pero tayo, for some reason, medyo nakukonsensya pa tayong mag-leave. Alam mo, parang feeling natin, ang daming di matatapos na trabaho. Walang may kayang gumawa nito, tayo lang. Alam mo yung mga kaya, alam mo, tapos anong magagawa natin? Ang galing-galing natin. Oo. Kita mo tayo ang mga naiwan, di ba? Dati Bea, di ba? Gabi na. Bago dumating si Bea, fresh pa siya, bagong ligo, nandun na si Popoy, may ginagawa. Tapos pauwi na si Bea, nag-upload na ng mga kung anong dapat. Andun pa rin si Popoy. Nagnanakaw ng oras, umiidlip, tapos mamaya pa uuwi. Naku, ganyan ho. Mahirap din. Alam mo yung paglalayas tayo, sige, hanap ka muna ng kapalit. Pag wala ka nakuha kapalit, bawal ka lumay. Pasok! Ayan, pero alam nyo, mas maganda siguro, no? Hindi kasi makukumpleto itong MOR 101.9 journey nitong si Chico Martin, ni Jimel, ang ating kasama sa Sex, Love, and Relationship, ng kumpleto kung wala ang kanyang inidolo. Ayan, kung wala ang kanyang inidolo. Kumbaga, kumbaga i-welcome natin syempre ang isa sa mga nag-inspire at nagtulak, 'di ba, kay Jimel sa burak ng na kanyang kinaroroonan ngayon. Andito na ba? Busy raw siya. Ayun! Yan! Alam nako. nyo, kamarkada, habang pinag-uusapan namin ni Chico itong pagbuo ng storya, isa talagang detalye na tumatak sa akin was super duper idol talaga ni Chico itong si China Heart to China Pops, diba? Naman. Sa totoo lang, alam nyo, naiiyak ka, no? Mga panahon na yon, busit ako dyan kay Jimel. Hindi, joke. Hoy, alam ko yun. So, magtiwala kayo sa akin. Chat lang. Hindi. Actually, grabe kanina, nung nare-record ko pa lang yung mga parte, nakailang take ako noon. Alam ni Mako yan. Siguro napakinggan niya yung mga raw. Pa-focus nga rin po si China Pops. May kurot. Huwag nyo na, ang kintab na ulo. Tingin ng mata. Naiyak ba? May tatuyang umiyak yan. Ayan. Kaya nga ako nagsalamin eh. Hindi, it brought back a lot of good memories. Naalala ko bigla yung pagiging makulit na ito ni Jimel. Sa telepono at yung pagdalaw nila paminsan-minsan ni Aling Elsie sa booth. So, may mga ilang beses doon hindi ko naabutan, yung ilang beses naabutan ko, pero isa lang yung sigurado ko doon. Talagang
noon pa lang na makikitaan mo na talaga ng ng pagkagusto sa linya ng trabaho natin, yung Batang Jimel. Kasi ba naman, halos tuwing tatawag yan at tatanungin na namin ng what's your favorite radio station? Abe, ilang taong ka nun? Hindi ko alam mga ano yun. 10? Grade 6. 10 or 11? Hindi ko alam. Baka sa mga ganun. Grade 6. Oo. Alam mo yung nagpapalaki ng boses, yung todo modulate? WRR 101.9. Ganon. Ganon siya sumagot. Talaga. Oo. So, doon pa lang nakitaan na namin ng ni paring Mart na gauge namin na, uy, itong batang to talagang gusto mag-DJ. So, ayun. Tsaka grabe din, sabi ko nga, ang galing nung gumanap sa parte ko, Oo. Ikaw yun. Galing. Natural na kaboses mo. Parang ikaw na ikaw. Oo. Talagang naibalik dun sa dati. Kumbaga, ang pagkakaiba lang ngayon, talaga, wala, kalbo na yung ngayon. Manipis na talaga yung nasa tuktok. Ayan, hindi, pero ang daming magandang naisama dito sa istorya ni Chico. Ang daming mga hindi alam, yung sinasabi nyo kanina na kami ho talagang mga taong radyo. Nagsimula ho kami sa pagiging hampas lupa. O si Popoy lang ho talaga yung pinanganak ng mayaman. Totoo yung sinasabi niya. Nabibiro lang po yan, di po totoo yan. Kami ho talaga yung anak ng maglulupa, ganyan, amoy lupa, gano'n. Tsaka talagang totoo rin ho yung mga naiwan dito yung magagaling. Naman! Yung mga Tawagan nyo nga si Onse at nang makompleto yung Team Manila. Tapos tawagan na rin natin yung mga kasamahan natin, mga kapamilya natin sa regional para lahat tayo dito sama-sama, di ba? Nangyari kasi yung mga mahilig mag-live, ayan, nag-live ng tuluyan. Oo, yung mga mahilig mag-live. Tsaka yung mga, ako naranasan ko kasi yun. Naranasan ko kasi yun, Poy. Alam ko na, wala ka pa yata nun. Nung naiwan ako, hindi nag-abiso yung susunod sa akin. So, ang board work, meron na kasing absent. So, alam ko, 12 to 6 ako nun. 12 noon hanggang 6 p.m. Kasi 12 to 3 lang dapat. Weekend yun. So yung 3 to 6, absent na. So alam ko na yun, handa na ako sa 6 na oras. Yung pang 6 to 9, tsaka 9 to 12, hindi rin pumasok. Parang feeling ko pinagkaisahan na. 12 to 12. Oh, alam niyo yun? Ang nakakaiyak doon, yung isang kanta, umikot na sa'yo ng 4 na beses. Alam mo, ang tagal mo na doon eh. Oo, ganun na. Nako. Kita nyo naman, Pwede bang, kanina merong sample, syempre, yung dramatista natin, si Dan Capuscio, nang gumanap kay Jimel. Paano ba mag-usap yung China Heart dati, tsaka yung regular na Jimel? Di ba nga? Parinig nyo nga ulit sa amin. Paano ba? Request Express, tumatawag ka sa amin ni Laila noon. Oo. Diba? Basta, ganito, alam mo naman yan, Popoy and Bea, alam mo ako talaga yung perfect description ng makulit na listener. Alam mo yun, yung mayat may ako tumatawag. Ay, madami dyan. Promise. Mayat may ako tumatawag para halimbawa mag-request ng kanta. Alam mo yun, para magtanong kung makaka-ere ba ako, kasi parang yun yung ultimately yun yung goal ko, maka-ere at isigaw on air yung WRR 101.9 for life ng buong puso at conviction and devotion. Alam mo yun, ganun talaga yung gusto ko. Yung pagsali sa mga contest, yung mga pongka na yan. Totoo yan talaga yung mga talaga. Diyan ko na-realize may future pala ako sa pongka na pongka. Nakapanood ka ba ng ng mga pasine, palibreng sine? Yang mga pasine, hindi ko yan kiniklaim. Kasi syempre bata pa ako, wala pang sasakyan noon. Tapos pagka mag-premiere night kayo noon, sa gamit namin noon Mall o kaya SM Northwoods. Galing akong Binyan. So etong yung mga PAs na ninyo before, sila Ate JB at Crystal, alam na nila, sasabihin nila na pag ako sasali, sabi nila, Jimel, ibigay na lang natin sa iba kasi alam naman namin hindi mo to i-play. Mulang umere. Ganoon na sila na makatawag ka lang. Oo, gusto ko na makatawag at maka-ere, promise. Ganoon ka kulit. Ewan ko, ito si Kuya Eric, ito si China Heart, China Pops. Hindi ko alam, siya lang talaga yung nagtiyaga talaga sa akin. In every time talagang
willing na willing siyang kausapin ako, entertain ako. Kahit feeling ko naman talaga, busy naman talaga siya. At minsan na uurat na talaga siya sa akin. Pero, ngayon. At saka, doon ako kumapit talaga, promise. Ang drama man pakinggan, pero iba yung dating sa akin when China Heart said na, basta Jimel, mag-aaral ka lang, may mararating ka. And parang aantayin ko na maging magkatrabaho tayo. Yun talaga yung pinanghawakan ko talaga ever. Well, in all fairness naman, I meant that. I meant na, yes, totoo na nakukulitan na kami sa iyo noon, pero nung sinabi ko sa iyo na mag-aral kang mabuti, I meant every word of it. Kasi nakitaan nga kita ng grabbing desire. And it comes, it comes, hindi madalas na makaka-encounter ka ng tao na mayroong ganyang klaseng pagnanais na gawin yung ginagawa mo. Diba? Siguro naman kung kahit sa ibang linya, kung naging pulis ako, tapos pulis, gusto mo rin maging pulis, nakita ko na, gusto na ito i-encourage talaga kita na tuturuan kita kung paano yung the works, di ba? Kung paano mo matututunan yung para marating mo yung level na gusto mong marating. And talagang totoo rin yung the pride that I felt, how proud I was when I was informed nang tumawag nga siya na, uy, Kuya Rick, DJ na ako. Ganun. Ang feeling ko nun, eksaktong feeling ko nun, para akong nakapagpag-graduate ng panganay. Gulat na gulat ka. Iba yung dating mo nun. Uy, talaga, yung kanina, yung pag-arte kanina, ang galing nga nung gumanap sa'yo. Ganun na ganun talaga. Ayan. Nakaka-proud talaga para sa isang katulad ni China Heart, di ba? Na kumbaga merong isang masunuring bata, total makulit ka. Parang nasunod yung yung anong tawag mo rito, yung pangarap mo para sa kanya, yun nga, parang naging anak, 'di ba? Parang nga kayong mag-ama, 'di ba? Dito sa naging journey ni Chico Martin, 'di ba? Papunta sa 101.9. Oo, mentor talaga. Pero alam nyo, nagpapasalamat ako, Chico, for sharing your story. Kasi lalo na yung antaw dito, yung senior ni China Heart, yung tatawag ka doon. Kasi for sure, ang dami nakaka-relate ng mga kamorkada natin. Ako nakaka-relate ako doon kasi umabot din ako sa point na gano'n na gusto ko lang tumawag kasi gusto ko marinig yung boses ko sa radyo. At saka, alam mo yung feeling na kapag nabati mo kasi yung mga kaibigan mo, tapos nakikinig sila, parang ang cool-cool mo, parang sikat-sikat mo, parang parang ka nanalo sa loto, ganun yung datingan, no? Oo, kaya nakaka-relate agad, tapos aabangan mo kung yung favorite song mo ba, pasok dun sa weekly top hits, diba? Kaya for sure, maraming mga kamarkada natin yung nakaka-relate dyan. And feeling ko, marami din dyan, yung mga katulad mo, Jimel, mga katulad ko rin, na alam mo yun, nangarap din talaga na mapunta sa ganitong trabaho. Yung maging DJ sa radyo. At dahil nga dyan sa sinabi ni Bea na yan, sa maraming mga nakikinig sa atin ngayon, thank you so much for sharing this live streaming mga kapamilya sa story ni Jimel. Pero syempre, i-focus na muna natin si Jimel ang nag-share ng kanyang kwento ngayon. At para sa inyo, kumbaga parang dating kabaro, 'di ba? Parang katulad ninyo si Chico Martin, isa sa mga makukulit na mga listeners. Chico, papaano nga ba ang mga gusto mong sabihin naman sa mga kapamilya at mga kamorkada natin para sa kanilang mga pangarap? Ako ito palagi ko na lang din sinasabi, no? Kasi ako maniwala kayo sa kapangyarihan ng pangarap, no? Believe in the power of dreams kasi sobrang makapangyarihan nito, no? And just like what I always say, no, when you have a dream, kahit ano pa yan, you just have to hold on to it and do something about it. Diba? Magpabibo ka, utilize everything that you can utilize. Makakarating ka dun eh. You know, yung simpleng, yung pagsusumikap, yung pagsisigasig, at yung pagiging positibo dyan sa bagay na yan, no? Sabihin man natin na nagsipag ka, no? Ginawa mo lahat, you didn't end up doon sa pinakagusto mo. Pero kapag nag-effort ka talaga, binuhos mo yung buong ikaw, you'll land somewhere, no, na malapit-lapit doon sa pangarap mo. And it could be the stepping stone, no, towards hitting your dream talaga. So again, if you have a dream, kahit ano pa yan guys, no, just hold on to it and do something about it.
Maraming salamat. Maraming thank you. Meron ka pa bang ibang mga gustong pasalamatan, Chico? Go! Oo nga. Inutangan ko dati. Hoy, nabayaran ko na yun. May notebook pa ako nung listahan nung sa likod. Pero maraming salamat sa Team Dear MOR. Oo nga. Uy, gabi-gabi ko kayong binabati dun sa SLR. Naku. Sa pilitan daw eh. Parang napipilitan ka na raw. Grabe. Hindi kasi yung producer kasi ng Dear MOR na ando, nakasabi sa akin. Oo, naka-instruct. Batiin mo na yung Dear MOR team. Sabi ko, okay. Hayaan mo, sinisiraan ka rin naman namin sa programa. Alam ko, nakakarating po po lahat ng sinasabi mo. May nagsusumbong. Pero maraming salamat, Popoy, Bea, of course, China Heart, Kuya Eric, si Paps, no? Makoy, maraming salamat. Sabi ko nga, di ko alam kung anong mapupulot nyo dito sa kwento ko, pero maraming salamat for taking time, no, and effort na ma-share to. Para at least, sa totoo lang, yung mga nakikinig na, I think marami din silang hindi talaga alam kung bakit nga ba ako nawala. Akala nila gusto ko rin yung bigla na lang nawala. Hindi po, no? So sana nagkaroon ng linaw, no? Yung mga bagay-bagay. Through Dear MOR. Maraming thank you. At sana na-enjoy nyo yung hapong ito. Check, sandali Poy, Bea, meron lang kasing nagme-message dito kanina. Ano daw? Tinatanong, kaya daw ba natin inilabas yung Chico Martin story, magre-retire na siya? Hindi ho, bata pa ho yan. Bata pa ho, hindi pa ho yan magre-retiro. Wait lang, mauuna si Popoy. Chat! Uy! Oo naman. Kung magre-retire na si Chico, di dapat pati ako. Hindi akong pinaka-thunders dito sa apat na nakikita nyo, ha? Mawalang galang na po, ha? Hindi ka ako eligible sa early retirement. Dito lang yan. Hindi yan aalis. Dito lang yan sa MOR. Hindi po aalis si Chico. Yes. Chico, pero maraming nagtatanong tungkol naman daw sa love life. Baka gusto mong i-share. Yan. Yung love life na talaga. Walang ganun. Wala ko love life ngayon. So, kahit daw yung nakakabiring parte. Wala na? Nakita mo ba yun, Pia? Basta wala na. Wala ngayon. Ngayong Feb, wala. Oh my God. Pero okay lang. Ang digital team ang huling nakakita sa kanya. Ano yun, Bea? Ano yun? Natatawa ka? Natatawa ako. Siniship ka nila doon kay Arnel. Alam mo yung nagdadrama kayo ni Arnel, puro kalandian yung pinag-comment. Puro mga lalasingin mo daw. Dadaanin ka daw sa drama. Pero alam mo, na-realize ko talaga, parang mas magandang buhay ni Kuya Arnel talaga yung... sa ni Kuya Arnel. Ayan. Pero maraming salamat, Chico Martin, sa iyong pagkikwento sa amin dito sa Dear MOR. And of course, lagi niyo pong ugaliin ang tumutok, mag-share, syempre, makigulo rin sa programa ni Chico Martin every Monday to Friday, 9 p.m. Sex, Love, and Relationships. Yon. At para sa mga nakamiss ng episode today, huwag kayong mag-alala dahil yan mapapanood nyo maya-mayang konti pagtapos nito sa Facebook page ng MOR and of course sa YouTube channel ng MOR. Abangan nyo din. Ilalabas din namin yun doon. Pwedeng mag-comment doon. Habol kayo doon. At syempre, 4 tayo nandito. Pare-pares tayo mga DJs. Mentor natin si China Heart. Kanya-kanya tayong ex-pro, ha? Ala DJ. Sige. Oras mo na. Time check muna. May kumpari ako eh. Kahit nasa grocery. Kayo po ba si China Heart? Ay, hindi ko. Sige na. Ikaw, gawin mo na. Ito na. Si China Heart ka ba? Ay, hindi. Di ako yun. Pero yung oras natin, 34 minutes after 2 p.m. ha? Pahabol pa. Hindi. Ayoko namang nagpapakilala ka agad, di ba? Kaya kailangan 34 minutes na makalipas po ang 2 o'clock. Baka sponsored pa yan, ha? Alam nyo, minsan nadadala natin yan sa sa normal na buhay. Pag may nagtatanong din sa akin ng oras, 25 minutes before. Nako, nung kalakasan ko bilang China Heart, nung araw, ako'y wala pang anak noon, naalala ko.
may tumatawag sa landline namin sa Marikina. Ang Para sagot ko na dun sa landline, Double R, hello. Sa bahay. Siya. Tara na. Sige, Oy, let's do the maraming extra. salamat Kanya-kanyang po, labasan ito. Siya, sige. Extra. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng episode ngayon, The Chico Martin Story. Ito po ang nag-extra bilang ang China Heart na, China Pops pa, at naging Kuya Eric pa. Ako po yun lahat. Manatiling nakatutok dito po sa MOR Entertainment. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig ng aking live story sa hashtag Dear MOR. So, di yun na nga. Until then, this has been your DJ. My name is Chico Martin. Keep it right here on MOR Entertainment for Life. Yun! Thank you so very much. At syempre, bago kami tuluyan din mag-extra ni Bea, pasasalamatan muna natin ang mga gumanap na mga magagaling na dramatista natin. Thank you. Eto na nga, ang gumanap na Chico Martin, nag-iisang Dan Lloyd Cruz, Charing Kapusyon, oy si Aling Elsie ang gumanap, si Jamie Rubio, si Sexy T, oy si Bea yan, si DJ Maria, ginanapan ni Cindy Basena, si Boss ng YFM, Jag Kamat yan. Of course, yung kapatid ni Chico Martin, si Ipe, Makoy Marcos, si OFW Arnel, Warley Alagawian, si Papa J, si Chan Palma, and of course, China Heart / China Pops as himself. Ang nagsulat ng kwento, ako po. And of course, ang edit, Jack Palma. Maraming salamat, guys. Iyon. Thank you so very much, mga kapamilya. Next week, magkarinigan po ulit tayo. It's the weekend. Kaya naman i-activate nyo na nga po ang inyong pakikinig sa ating Dear MOR, the podcast. Sa Spotify po yan. At syempre, pwede rin sa YouTube, sa Facebook. Balikan ang inyong mga paborito at mga na-miss na mga episodes ng MOR. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Popoy. And of course, Gorgeous V, Bea. Mga kapamilya, lagi pong tatandaan, stay safe, stay healthy, at kahit ano pa nga po ang mangyari, mga ka-family, please, stay happy. MOR 101.9, my number one and only radio for life! Thank you, Lord! Salamat, Aba!